Hello everyone, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa ating mga kababayan na nandito sa Middle East. Kumusta po kayong lahat? Shout out nga pala sa aking mga subscribers. Thank you sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe my channel guys. At huwag kalimutan po, i-like ang aking video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. At today's video ay dito lang tayo mag-drive tayo. Enjoy watching guys. Para sa ating mga kababayan na nagmamaneho dito sa UAE, mag-ingat po kayong lahat, tayo mag-ingat po kasi meron mga radar, minsan kinakaltas sa ating sahod yung mga fines natin, kaya ingat-ingat po. Maging alisto po sa ating mga paligid na mga nakatanim na mga mata. Ayan. So today's video guys ay pabiyahe tayo papuntang Sharjah. Kaya naman itong lugar na to ay galing kami dito sa may Al Tawar. Papunta tayo ng Sharjah. So, enjoy watching. Pasensya na medyo nilalagnat ako. Medyo masama ang aking pakiramdam. So, pupunta na po tayo. Pa-highway na po tayo dito. Pa-highway. Punta na tayo ng Sharjah. Kaway-kaway sa mga kaibigan natin na taga Sharjah. Yung ating mga K-Berks na nandyan. Sis Bisdaktes Morales. Shout out sa iyo. Kay Arjon Milestone. Shout out. Sisi, kumusta ka dyan? At sa mga iba pa nating mga kaibigan, shout out sa inyo. So, nandito na po tayo. Palabas na tayo. So, kumbaga, ayan na ang main road. Marami-rami ng mga sasakyan ng ating makakasabay. Ayan po ang daan dito guys sa Sharjah. So habang para sa mga gustong magtrabaho bilang taga-maneho, sa mga kumukuha pa lang ng lisensya, galingan nyo po para pag may lisensya na kayo, madali nang makahanap ng trabaho. Kasi maraming amo ang naghahanap ngayon ng maneho. So, galingan nyo po. Mahirap po makakuha ng lisensya kasi nga kailangan nakapokus tayo sa ating road test, sa ating pag-aaral ng theory. Hindi basta-basta makakuha ng lisensya dito sa UAE. Medyo mahirap din. Lalo na kung tarantada ka. Tarantada. Kasi guys, after mo mag-theory ng exam, isusunod na yung exam ng sinasabing road test. Sa road test guys, may dalawang pulis na sakay ng sasakyan. Doon ititest ka. So may mga criteria na kailangan mong ipasa. Yung isang pulis ay katabi mo sa sasakyan. Siya yung nasa front seat. Tapos ikaw naman yung nagmamaneho. Yung pulis ang
magkukumand sa'yo, kunwari, sinabi niyang stop, stop talaga. So, hindi naman ibig sabihin na pag sinabi ng pulis stop, ay kailangan mong mag-stop kahit nasa gitna ka ng kalsada. So, syempre, pag sinabing stop, yung mind mo, nakatingin ka talaga doon, nakapokus ka talaga sa iyong road test. So, meron dyan sa gilid ng right side, may mga parang pwede kang mag-stop dyan in case of emergency, ganon. So, pag sinabi ng police na stop, tingin ka kagad sa right side at doon ka mag-stop. Kasi hindi ka pwedeng mag-stop in the middle of the road. Kasi nga, syempre may mga kasunod kang sasakyan. So, kailangan mabilis yung utak mo dyan. At pag sinabi ng police na, kasi nga sa pag-exam mo ng road test, marami nga sabi nga ng nasabi ko na may mga criteria talaga. Chinichikan yan ng pulis. Like for example, pagpasok mo ng sasakyan, may ano yan sila, nakasulat sa isang papel kung ano yung ginawa mo pagpasok mo ng sasakyan. Kung tama yung ginawa mo, chichikan nila yan doon sa kanilang papel, sa criteria. Ayun, chichikan nila. Tapos sasabihin, okay, go. Pag ready ka na, ayun, go. Ibig sabihin, syempre, go ka na, drive ka na dyan. So, kailangan hindi ka bingi. Kasi biglang magsasabi ang pulis na go right, o bingi-bingi ka pa, hindi mo intindihin ang sinasabi ng pulis. Dire-diretso ka lang, ay bagsak ka talaga nila. Matindi kasi yung road test. Bagsak ka talaga, hindi ka. So, pag binagsak ka, uulit ka na naman. Syempre, another bayad na naman yun. So, ganun guys. Yung isang pulis naman na nakaupo sa likod yun. Kasi dalawa yung titest sa'yo kung okay ka na ba, kung pasado ka na ba bilang driver dito sa UAE. Ganun yun guys. So, kailangan talaga nakapokus ka. Kahit din naman sa trabaho, kailangan nakapokus ka din sa iyong trabaho. 'Di ba? Ganon yun. So, kaya guys, kung meron kayong mga lisensya doon sa Pilipinas, medyo okay. Kasi parang pag meron kang lisensya sa Pilipinas, tas nag-aral ka ng driving license dito, kukuha ka ng driving license, parang exempted ka sa sinasabing reverse parking. Ganon. Kaya medyo advantage talaga na meron kang lisensya sa Pilipinas, tapos kukuha ka ng lisensya dito sa UAE. At kapag ka naman meron kang lisensya dito sa UAE, advantage na advantage talaga, dahil syempre papasok ka ng trabaho at syempre lamang na lamang talaga, lalo na sa sahod, yung mga benefits. Pero kung mahina ang loob mo, huwag ka nang pumasok bilang taga-maniho dito sa Middle East. Kasi kung tatataranta ka, kinakabahan ka, mahinang loob mo, mamamatay ka. Ibig sabihin guys, yun, kailangan sa pagmamaniho dito sa Middle East, malakas ang loob mo. Diretso kung diretso, kumbaga gunang go ka dyan, huwag kayong atras abante, dahil mamamatay ka talaga, diba? Ang sabi pa nga ng yung Dubai daw ang pinaka nakakatakot na pagdrivean, ganun. Yun yung karamihan sa mga
nagsasabi nakakatakot daw mag-drive sa Dubai or dito sa Middle East. Totoo naman guys. Kaya dapat malakas ang loob nyo. Pag drive, go. Pasok. Hindi yung, ay, may sasakyan. Wala. Wag ganon. Kasi nga, maano ka. Sabi nila, mamatay ka dyan. Ayun lang guys, no? Ang payo ko sa mga gustong kumuha ng lisensya, driving license dito sa UAE. Lakasan mo ang loob mo. At syempre naman, malaki yung sahod mo. Tapos yung kwarto mo, sarili mo, may day off ka pa, 'di ba? So, makakaipon ka talaga. 'Yun lang, guys. Ayan na po, malapit na po tayo mag-end. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Paki-like naman, guys. At i-subscribe nyo din po ang aking channel. Ayan, malapit na tayo sa ating pupuntahan, kaya in a moment ay magpapaalam muna tayo. At sa susunod na aking video, abangan nyo po ang aking mga susunod na upload dito pa rin sa Ping Biyahera. Thank you and maraming salamat. In English. English to Tagalog. Ayan, ganun lang talaga guys. Bilang isang taga-maniho dito. Yun lang ang masasabi ko. At sa susunod ay i-share ko naman sa inyo kung paano ako nakakuha ng aking lisensya dito sa UAE. Ang aking lisensya po ay pwede sa Abu Dhabi, sa Dubai, all around the Middle East. Alright guys, so hanggang sa muli nating pagkikita, huwag kalimutan i-like ang aking video at sana may natutunan kayo. Ay, pinagsasabi ko, no? So, maraming salamat and God bless you all.